Oops! Alam mo ba kapatid na ang iyong katawan ay templo sa banal na Holy Spirit? Yes, tama po. Babasahin ko lamang ito sa 1 Corinthians verse 19 to 20. Do you not know your bodies are temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Verse 20, you were bought a price, therefore honor God with your bodies. Napaka-clear po mga kaibigan, mga kapatid, na once tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord in personal Savior, ang banal na Espiritu Santo ay manahan na sa ating bodies. Who is in you? So tinanong dito, sino ka? Whom you have received from God. Once na tinanggap na pala natin si Jesus Christ, pagmamay-ari na ito ni Jesus. So wala ka ng karapatan sa iyong katawan na haluan ng masasama o dungisan, kasi temple ni God ito. God is living, Holy Spirit in our body, mula ulo hanggang talampakan. This is body own, no? So pagdating sa 20, you were bought a price, therefore honor God with your bodies. So lahat ng oras, lahat ng panahon, i-honor natin si Lord sa lahat ng bagay, kasi siya na ang nanirahan dito. So kung ikaw totoong Kristiyano, totoong anak ng God na galing sa Biblia, yung pananampalataya mo, take note mga kapatid, once na ikaw ay nakatanggap na ng Panginoon, nananahan na si Jesus Christ sa ating kalagitnaan. So ano yung dapat natin gawin? Simple lang, una-una, iwasan na natin lahat ng mga bad attitude o yung mga masasamang gawain. Alam mo ba kung ano yung mga masasama? So kumo na yan mga kapatid, pagsusugal, pag-iinom, babae. So sa lahat ng mga hindi nakakawili sa mata ng Panginoon, yan ay masama sa pagdating sa Kanya, no? So hahatulan tayo pagdating ng Judgment Day. Kaya honor our body as a living sacrifice, no? So napakaklaro po dito sa 1 Corinthians 6:19 to 20, no? So i-take note natin ito na once na tinanggap na natin si Jesus Christ, hindi na pagmamay-ari natin ang body na ito. Kaya gamitin natin ito sa magandang pamamaraan. Magsimba tayo, magbasa tayo ng aklat, no? So ako as a Christian, as a true believers, bago lang ako nagawa ng mga gospel ni Jesus Christ dati, kung ano lang yung mga mix na mga vlog na gina-upload ko, mga ano yung mga personal livings ko, no, sa dito sa mundo. Pero I realize na as a Christian, what if kung gagamitin ko itong platform para sa magandang pamamaraan, para ikaw na nanonood ngayon, ma-bless din ikaw sa pagpakinig, no? So hindi aksidente nga nakinig ka ngayon mga kapatid, no? So I start ngayon, didibusyon tayo, at saka ginashare ko din sa inyo ano yung nagrima sa akin, kasi biblical po ito. Hindi ito opinion ko, hindi ito opinion ng kahit sinong pastor sa buong mundo, kundi ito mismo talaga yung nakasulat sa aklat ng buhay, ang Bible, no? So lagi nating tandaan na God is with us, kaya manahan tayo na may kabanalan. So God bless po sa lahat, hanggang sa susunod. Bye bye.